Anong nangyari? Apat na Diyos ng digma. Pumila. Jue di Tiantong. Maligayang pagdating, Panginoong Diyos Hari. Ang kapangyarihan ng lubos na Diyos Hari, lubos na akong humahanga sa inyo. 3 taon na ang nakalipas, pinatay ng aking mga kaaway ang 13 miyembro ng pamilyang Xiang. Bumalik ako sa Tsina para lang mahanap ang salarin at makapaghiganti sa malaking pagkakasala sa pamilyang Xiang. Inutusan ko kayong lahat na imbestigahan ang mga pahiwatig mula sa 3 taon. Mga Diyos ng digma, nandito na naman ako para bumisita. Ito rin ay dumating upang hamunin. Magpapakilala muna ako. Ako si Ao Shengnan, kilala sa lansangan bilang maliit na Diyos ng digma, at malapit ng maging ikalimang Diyos ng digma sa ilalim ng trono ng Diyos Hari. Kahit pa ang pangalan ko bilang munting Diyos ng digma ay kumalat na sa buong Hilaga at Timog. Din 5 beses akong nabigo sa hamon. Ikaw na walang pangalan, pinapayuhan kitang umalis ka na agad, bago pa mawala ang buhay mo. Sigurado ka bang ganyan mo ako kakausapin? May mali ba sa sinabi ko? Ang isang maliit na insekto ay nagtatangkapang mapantayan ng 4 na Diyos ng digma. Ayaw mo bang malaman kung sino ako? Hindi na kailangang malaman. Ano man ang pinagmulan mo, wala kang pag-asang manalo laban sa akin. Kung gayon, aalis na ako. Huwag kang magsisisi. Ako ang munting Diyos ng digma na naglakbay sa buong mundo sa loob ng maraming dekada ay hindi pa kailanman nagsisi. Tama iyan, karaniwang tao. Mas mahalaga pa rin na panatilihin ang iyong buhay. Mga Diyos ng digma, hiling ko pong payagan niyo akong hamunin kayo sa ika-6 na pagkakataon. Fuxi, Diyos ng digma, bakit napakalupit mo ngayon? Hindi ko man matalo ang Diyos na Hari, hindi ba kita kayang talunin? Umalis ka na, huwag ka nang bumalik. Kamahalan Diyos na Hari, ang kapatid mo, si Xiang Xiaoyu, ay dumanas ng matinding kahihiyan sa pamilya Lin. Ihanda ang sasakyan. Haha, ang galing talagang mag-violin ng anak ng pamilya Siang. Ha. Kuya Bao, nagsimula na ang taunang piging sa Sunset Villa, tara na't makisaya. Pagkatapos kong ayusin itong babaeng ito, aalis na tayo. Ah, Ha. ah, ah. Bitawan mo siya. Sino ka? Anong klaseng aso ka para makialam sa negosyo ni Young Master Lin? Naghahanap ka ng kamatayan. Sino ka? Ang kasintahan nitong babae. Hawakan niyo siya. Haharapan ko siyang bibigyan ng sungay. May lakas ka ba ng loob na galawin ako? Tauhan ako ni Kuya Bao. Walang sinuman sa buong China ang mangangahas na galawin ako. Patay na silang lahat. Hindi nila nakikita na sinaktan ako. Patayin mo siya. Xiaoyu. Siyang Xiaolong. Pinatay mo ang aking mga magulang. Pinatay mo ang 13 miyembro ng pamilya Siang. Papatayin kita! Papatayin kita! Xiaoyu. Hindi ko pinatay ang ating mga magulang. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Patayin kita! Patayin kita! Ha. Napakahusay. Ikaw ang pumatay sa buong pamilya, pinatay naman ng kapatid mo ang kuya at hipag mo. Hipag? Si Lin Wan-er ang tinutukoy mo. Sino pa ba? Ipinagbili siya ng kapatid mo, ang asawa mo, malapit nang maging biktima ng iba. Sabihin mo, nasaan si Lin Wan-er? Ayaw ko ngang sabihin, kaya mo ba? Sasabihin ko, nasa
Shen Villa, bitawan mo ako. Umalis ka! Xiao Yu? Jiang Xiaolong, kukuha ako ng tulong ngayon. Maghintay ka at mamatay. Fengge, anong nangyari sa'yo? Sino siya? Paano mo ako nahanap? Sinasadya mo akong palabasin? Pigilan niyo siya agad. Hindi ito ang lugar para sa inyong mga mababang uri. Dapat na narito. Umalis ka na agad. Anong ginagawa mo? Ito ang teritoryo ni Bauge. Lahat sila ay martial arts masters. Iyang napakahina mong kakayahan. Maglalakas loob ka bang gumawa ng gulo dito? Kahit sino pa ang dumating ay kailangang magbigay galang sa akin? Walang lugar sa mundo na hindi ko kayang puntahan. Ako si Xiang Xiaolong. Hemp, ang yabang mo. Titingnan ko kung hanggang kailan mo kayang magyabang. Hindi mo na iyan makikita. Ang binti ko. Siyang Daje, patawarin niyo na ako sa aking mga pagkakamali. Maawa na po kayo. Maligayang pagbati kay Bauge sa pagiging City Lord ng Huaxia Entertainment City. Hahaha. Sino ba naman ang hindi magtatagumpay kung nakipagsabuatan ako sa pinakamayamang tao ng Huaxia? Si Tiger King Darren? Nakipag-ugnayan siya sa War God? At lumaki pa ang kanyang imperyo sa negosyo? Hanggat sumusunod ako sa kanya, siguradong magkakaroon ako ng biyaya. Tiyak na makakakuha rin ako ng aking parte, haha. Bauge, bago pa lang itong dumating. At isa pa itong inosente. Boss Bao, lahat sila ay bago. Isa pa, siya ay inosente pa. Maganda ang itsura niya. Siyempre, ang babaeng inihandog kay Boss Bao. Hindi pwedeng ordinaryong kalidad. Hindi po ako maglalakas loob na magdala. Ngayon, kakaiba ang lalaruin natin. Subukan ninyo ang inyong kapalaran. Hahaha. Bumaba na kayong lahat. Takbo. Hahaha. Mahal na Boss Bao, hindi ba ibibigay natin ang mga babaeng ito sa mahal na Diyos na hari? Ito na ang pagkakataon na makita natin ang mahal na Diyos na hari. Kayong ilang babae ay mapalad kung sino ang makakaiwas sa aking pana. Siya ang ihahandog ko sa mahal na Diyos na hari. Hahaha. Ang mahal na Diyos na hari ay ang pinakamataas na pinuno na nag-iisang namumuno sa China. Ito ay pagkakataong ibinigay ng langit. Dapat kayong maglingkod ng mahusay sa mahal na Diyos na hari. Sana ay huwag silang patayin lahat ni Boss Bao. Kung mamatay, papalitan lang ng bago. Napakadaling yan. Xiaolong, ikaw? Waner, ako ito, nakabalik na ako. Saan ka nagpunta sa mga nakaraang taon? Hahaha. Mayroon pa bang kusang naghahanap ng kamatayan? Napakakatuwa naman. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na apihin ang babae ko? Kaya pala, kulang sa babae. Nakita mo ba? Marami akong pera. Kung luluhod ka at gagapang papunta rito, sa iyo na itong perang ito. Hindi ka pa ba gumagawa ng mabilis? Kundi hindi ka na makakabalik ng buhay. Sa ganitong paraan ninyo sinasaktan ng walang habas ang mga babae. Akala ninyo ba ay palalampasin ko kayo? Pakawalan ninyo sila agad. Sino ka sa tingin mo? Bao, siya yata ang pumatay sa buong pamilyang Siang, ang panganay na anak, si Siang Xiaolong. Hahaha. Kaya pala nakapagsalita ng ganoong katanga. Ang mga babaeng ito ay ihahandog sa dakilang Diyos na hari. Kung may lakas ka ng loob, subukan mong agawin sila sa dakilang Diyos na hari. Diyos na hari? Sa tingin ko, sawa ka na sa buhay. Ikaw na parang asong nawalan ng tirahan, naglakas loob kang banggitin ang pangalan ng dakilang Diyos na hari. Kailangan ng Diyos na hari ng mga babae? Nakakatawa. Ano mang gusto ng dakilang Diyos na hari? Kailangan pa ba niyang magpaalam sa iyo? Hindi ko alam kung kailangan niyang magpaalam. Ngunit alam ko, kailangan ng Diyos na hari ngayon ang buhay ninyong mga aso. Ikaw na asong walang alam sa mundo. Tingnan mo, tatawagin ko ang 4 na dakilang mandirigma upang ayusin ka. Sa tingin ni Boss Bao, dahil sa kaniyang kahirapan, malamang ay matatakot na siya.
Halika rito agad. Lumuhod ka sa harap ni Boss Bao at magmakaawa at magbigay ka ng 800 malakas na saludo. Bibigyan ka ni Boss Bao ng trabahong tagalinis ng palikuran. Xiaolong, umalis na tayo. Sila ay makapangyarihan at hindi natin sila kayang kalabanin. Huwag kang mag-alala. Wala pang taong hindi ko kayang kalabanin sa mundong ito. Ang laki ng loob mo ah. Naglalabas ka na agad ng matitinding salita. Kailangan mo ring tingnan ang sitwasyon bago ka mabaliw. Si Boss Bao ay tauhan ni Tiger King. Ibig sabihin tauhan siya ng God of War. At sa mas malaking konteksto, tauhan siya ni God King. Hindi gusto ni God King ang mga tauhang tulad ninyo. Tiyak na matigas lang ang ulo mo. Boss Bao? Boss Bao, patayin mo na agad si Xiang Xiaolong. Sinisipa niya lang ang puwet ko kanina. Hindi ba parang sinampal mo na rin ang mukha mo noon? Wala kang kwenta. Bakit hindi ninyo pa siya durugin sa libo-libong piraso? Xiang Xiaolong, tapos ka na. May lakas ka pa ng loob na umakyat? Ikaw na kamalasan, sira na ba ang isip mo? Ikaw na mamamatay na pumatay sa buong pamilya. Karapat-dapat ka bang makipagharap kay Boss Bao? Mag-ingat, Boss Bao. Ang batang Xiang Xiaolong ay napakatuso. Hilingin mo na kay God King na kuhanin na siya. Si God King ay lubhang abala sa kanyang mga gawain. Siguro wala siyang oras ngayon. Ako ang God King na tinutukoy ninyo. Ha ha ha. Isa kang probinsyano, hindi mo alam kung paano magyabang. Papunta na si Fuxi. Anong kayabangan yan? Inimbitahan ng isang huwad, kaya syempre, huwad din. Ngayon, magpapakumbaba ako para imbitahan ang tunay na Panginoong Fuxi para luminaw ang mga mata mo. Maghanda ka na lang mamatay. Hoy, Panginoong Huwang. May oras ba si Panginoong Fuxi ngayon? Mabuti, alam ko. Hintayin mo lang ang kamatayan mo. Wala talagang katulad si Gebao. Nakukuha niya pang imbitahin ang 4 na tagapagtanggol ng Panginoong Diyos. Ngayon, malulugod tayo sa ating paningin. Tingnan mo ang itsura mong malas at talunan. Kapag dumating na ang 4 na tagapagtanggol ng Panginoong Diyos, tingnan natin kung paano kanila parurusahan. Huwag kayong magsisi. Mga taong nagsasalita ng walang basehan na katulad mo, na nakikipagkaibigan sa Panginoong Diyos araw-araw. 8. Kung ganyan ang nakikita ko sa isang araw. Pero ikaw talaga, agad-agad kang nandiyan kapag tinawag ng Panginoong Diyos. Siguro, ikaw ang tatay ng Panginoong Diyos, ha? Ha ha ha. Aba, nabuking na namin. Puro panloloko lang ang alam mo sa mga tambay. Halikayo, ayusin niyo muna yon para sa akin. Ay, hindi pala iyon, kundi siya. Ngayon parang binuksan ang aking mga mata, grabe. Hoy, loser, umalis ka na nga diyan. Fuxi, dinudurog ako sa teritoryo mo? Bakit hindi ka pa lumalabas? Nandito na talaga ang mandirigma? Mukhang tinanggihan ni Haring Tigre sa salita. Pero sa puso ay naaawa pa rin sa akin. Pagbati, Ginoong Mandirigma. Ginoong Mandirigma, isang karangalan po ang pagdalaw ninyo. Sa aming abang tirahan. Hindi ka nagpapahuli, Kuya Bao. Isang tawag mo lang pati ang mandirigma ay dumating. Napakahusay mo, Kuya Bao. Tingnan mo itong Xiang Xiaolong na walang hiya. Hanggang kailan ka magpapanggap? Mamaya humingi ka agad ng tawad sa mandirigma. Kung hindi, may parusa kang matitikman. Kahit bigyan mo pa siya ng 10 lakas ng loob, hindi niya magagawa iyon. Maharlik ang Fuxi. Itong batang ito ay nagsalita ng walang paggalang. Sinabi niyang handa siyang sumunod sa Diyos na hari anumang oras. Kakaladgarin ko na siya palabas ngayon. Tama. Ininsulto ka niya kanina. Nakita ka na, hindi pa gumalang. Isang malaking kawalang galang. Talagang punong-puno ng kasalanan, hindi mapapatawad, walang kinikilalang batas. Hinihiling ko na parusahan ninyo ng mahigpit si Xiang Xiaolong, Maharlik ang Fuxi, upang mapanatili ang inyong sagradong posisyon sa aming puso. Isang nilalang na hindi marunong tumingin sa sarili. Ha. Ikaw ang sinasabi, Xiang Xiaolong. Ginoong Mandirigma, may kooperasyon kami ni Haring Tigre. Tayo ay pamilya na. Anong kooperasyon? Talagang gawa-gawa lang iyan. Ano ba talaga ang nangyayari? Ano ba talaga ang nangyayari dito? Bakit pa kayo nakatunganga dyan? Sige, sugurin nyo na siya. Huwag kang lalapit. Sinasabi ko sa iyo, tao ako ni Haring Tigre. Kung papatayin mo ako ngayon, siguradong magpapadala si Haring Tigre ng mga tao para tugisin ka kahit saan ka magpunta. Kuya Xiaolong, nasa ospital pa rin ang nanay ko. Kailangan ko nang bumalik.
Sige, sasamahan kita. Talaga ngang nagtatagpo ang mga magkaribal? Bakit kahit saan ay nagkikita tayo? Sinusundan mo ba ako? Ano, gusto mong maging alagad ko at matuto? Huwag mo nang sayangin ang oras mo. Ang natatanging sining ng pamilya Au ay sa babae lang ipinapasa, hindi sa lalaki. Ang galing mo? Wala akong interes. Teka lang, huwag kang aalis. Wala pang naglakas loob na maging bastos sa akin ng ganito. Hangal at mayabang. Bahala na. Niyayaya rin ako ni Haring Tigre mula sa pangkalahatang kawanihan ng Huaxia. Ang sumama sa tabi ni Haring Tigre na kasing sikat ng God of War. Mabuti na ring magsanay. Ay, ang lahat ng organ niya ay bulok na, pinagpapatuloy lang ang buhay niya ng mga makina? Kahit ako, hindi na talaga makagawa ng paraan? Dr. Sima, ikaw na ang numero 1 henyong doktor ng Huaxia? Kung ikaw mismo ay walang magawa, paano na ang mama ko? Doktor, mag-isip pa tayo ng paraan. Kung mayroong healing pearl, baka may pag-asa pang gumaling ang iyong ina? Kung gayon, gamitin nyo na agad sa aking ina. Ang healing pearl na ito ay isa lang sa buong mundo. Nasa kamay iyon ni Kuya Bao, ang Panginoon ng Huaxia Entertainment City. Imposibleng bilhin iyon. Kuya Bao? Patay na si Kuya Bao. Kung gayon, ang healing pearl? Mukhang nasa kamay na ni Haring Tigre. May isa pang paraan? Ang guro ko ay si Ouyang Mu, ang henyong doktor. Siya ang numero 1 doktor sa buong mundo. Kung nandito sana siya, baka may posibilidad pang magamot ang iyong ina. Nasaan siya? Matagal nang nagretiro at naglalakbay ang aking guro. Ang paghahanap sa kanya ay mas mahirap pa kaysa sa paghahanap sa healing pearl. Ano? Hahanapin ko ang healing pearl. Kuya Xiaolong, huwag kang pumunta. Ang lakas ni Haring Tigre ay kasing lakas ng isang God of War. Ang pagpunta mo ay kamatayan. Huwag kang mag-alala. Kahit pa nasa kamay ni Haring Tigre, may kakayahan akong bawiin iyon. Ano ang ipinag-uutos ng kamahalan? May 3 akong ipagagawa sa iyo. Una, ang healing pearl ay dating mana ng angkan ng Xiang. Imbestigahan mo kung bakit nasa kamay ngayon ni Kuya Bao. Pangalawa, halagaan mo ang mga babae at ang pamilya sa Luoyan Villa. Pangatlo, hanapin mo agad si Ouyang Mu. Masusunod. Bilisan Salubungin ninyo. ang maliit na Diyos ng digmaan. Ang mga putang inang siyang Xiaolong at ang mga babaeng iyon. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong pagpira-pirasuhin ko kayo. Talagang ang masasamang damo ay mahirap patayin? Hindi ka pa pala patay? Siyang Xiaolong, hindi mo ba alam na nasa kanan ng puso ko? Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong mapupunta ka sa impyerno. Bilisan mo, sabihin mo. Nasaan ang perlas ng paghahanap sa buhay ng daan-daang halaman? Ako, hindi ko sasabihin sa iyo kahit mamatay pa ako. Maliit na Diyos ng digmaan, nandito na kayo. Bakit ikaw na naman? Hindi ko inaasahan na ikaw ang magiging kalaban ko sa pagkakataong ito. Kung gayon, hindi na ako magtitira ng awa. Ang hari ng labanan ay kilala sa mundo ng martial arts bilang ang maliit na Diyos ng digmaan. Sa mundong ito, bukod sa dakilang Diyos na hari, ang 4 na dakilang Diyos ng digmaan at ang hari ng tigre lang ang makakatalo sa kanya. Mura na sa iyo bata ang mamatay sa kamay niya. Humph, walang pangalan na tao. Aso na walang alam sa mundo, maghintay ka na mabali ang mga paa mo ng maliit na Diyos ng digmaan. Hukayin ang puso mo. At dukutin ang mga mata mo para ikabit sa vilya ng pababa ang gansa ko. Hahaha. Ang nakaligtas ka sa aking kamay noong nakaraan ay isang tsamba lamang. Sa pagkakataong ito, pinapayuhan kitang sumuko na agad upang hindi ka maging bangkay sa ilalim ng aking kamay. Maliit na Diyos ng digmaan, huwag ninyo siyang palampasin. Siyang Xiaolong, ngayon, gusto kong panoorin ka habang umiiyak ng husto dahil sa sakit at lumuluhod para magmakaawa. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Kailangan siyang pabagsakin ni munting Diyos ng digma ngayon. Mahina ang loob at nagpapaawa. Ha 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 ha. Siyang Xiaolong, may araw ka rin pala. Hindi ka na nangangahas kumilos, ano? Kahit hindi ako nananakit ng babae, huwag mo akong pilitin. Siyang Xiaolong, ang iyong mumunting galing. Nangangahas ka bang makipagkumpetensya kay munting Diyos ng digma? Huwag kang magbiro. Ha 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 ha. Sige, subukan mo. Subukan mo. Babae ako. Suntukin mo ako. Hindi na ako magtitimpi pa.
Natalo niya si God of War Ao Shengnan? Diyos ng digmaan ka ba? Kuya Long, huwag mo akong patayin. Marami akong pera, bibigyan kita ng 100 milyong piso. 200 milyong piso. Ika'y isang nakakasamang halimaw. Mapupunta ka na sa impyerno. Hawak ko si Lin Wan Er at ang biyenan mo. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Hindi mo inasahan ito, Xiang Xiaolong. Pakawalan mo sila. Inaakala mo bang tanga ako? Buti na lang naghanda ako ng plano. Wala pang nangahas na manggulo sa akin ng ganito. Ngayon, paluluhurin kita at magmamakaawa habang umaagos ang iyong ihi. Ha 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 ha. Kung may lakas ka ng loob, patayin mo ako. Waner! Tingnan natin kung sino ang mas mabilis. Ikaw ba o ako sa pagpatay sa kanila? Sige na. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Tigilan mo. Sabihin mo sa kanila na tumigil. Ang baho mong puta, naglakas loob kang tapakan ako at gusto mo pang tumakas? Sino pa ang gusto mong hanapin? Hindi ka ba naniniwala na lalabas ako at papatayin kita? Ganito. Lumuhod ka muna sa harapan ko. At pakakawalan ko sila. Ha 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 ha. Kuya Xiaolong, iligtas mo si inay. Xiang Xiaolong, hindi ko inaasahang darating din ang araw na ito sa iyo. Nakikita mo ba itong buong palanggana ng tubig? Sa totoo lang, pinalitan ko na ito ng langis. Pero ayos lang. Pakakawalan ko sila ngayon. Kuya Xiaolong, Pero Lin Waner at ang matandang babae, isa lang ang maaari mong piliin. bitawan mo ako, bitawan mo ako. Ha 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 ha. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Pipili ka ba o hindi? Hindi ako pipili. Xiang Xiaolong, iligtas mo ang nanay ko? Iligtas mo ang nanay ko, nakikiusap ako sa iyo. Buhay niya ay lumipas sa pagod. Hindi na siya pwedeng magdusa pa. Nakikiusap ako sa iyo. Ha 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 ha. Inuutusan kitang pakawalan sila. Kung ganoon, sampalin mo ang sarili mo. Aray, Kuya Xiaolong, wag. sige pa. Xiang Xiaolong, iligtas mo ang nanay ko. Nakikiusap ako. Ha ha ha. Pakawalan mo sila. Huwag ka nang mangarap. Ang gusto ko ay buhay para sa buhay. Kuya Xiaolong, ako na lang ang piliin mo. Ako na lang ang piliin mo. Kaya kong mamatay. Pumili ka. Kung pinili mo si Lin Waner, ang matanda ay masusunog ng buhay. Sa tingin mo ba ay magiging masaya pa siya kasama mo? Kuya Xiaolong, ako na lang ang piliin mo. Nakikiusap ako sa iyo. Kung pinili mo ang matanda, si Lin Waner ay masusunog ng buhay. Kuya Xiaolong, Kuya Xiaolong. Ha 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 ha. Pumili ka. Bibilang ako ng 3. Pakawalan mo sila. 2. Pahintuin mo sila. 1. Kuya Siyang, pakiusap, kaawaan ninyo ako. Mayroon akong Baikao Shunming Superlas ng naghahanap buhay na halamang gamot. Tanging isa lang ito sa buong China. Nagkakahalaga ito ng libo-libo at kayang gamutin ang lahat ng sakit. Tiyak na maililigtas nito ang buhay ng iyong ina. Handa akong ibigay ito sa iyo nang walang pag-aalinlangan. Ang Baikao Sunming Zoo na ito? Dating pamana ng aming pamilya Siang? Bakit nasa iyo ito? Ito sana ay inihahandog ni Haring Tigre kay Lord Diyos na Hari. Pansamantala lang itong ipinatago sa akin. Ihahandog ni Haring Tigre kay Lord Diyos na Hari. Sino ba naman sa mundong ito ang ayaw makilala si Lord Diyos na Hari? Ang paglipol sa pamilya Siang 3 taon na ang nakalipas. Gaano karami ang alam mo? Magsalita ka. 3 taon? Sumama lang ako kay Haring Tigre nitong huling 2 taon. Sa katunayan, naglilinis lang ako ng palikuran 3 taon na ang nakakaraan. Pero ayos lang. Kung gusto ninyong makilala si Haring Tigre, maaari ko kayong tulungang ipakilala. Si Haring Tigre ang pinakamayamang tao sa China. Hindi siya basta-basta nagpapakita sa ordinaryong tao. Wala pang taong ayaw kong makita sa mundong ito. Tama-tama, masyado akong madaldal. Wala ka ng silbi. Maaari ka nang mamatay. Ano?
Kuya Xiaolong, ayos ka lang ba? Ito ang Baikao Sunmingzu, ligtas na ang iyong ina. Gumaling na ang nanay ko. Siyang Xiaolong. Xiao Yu. Ikaw na demonyong pumatay sa lahat ng kamag-anak namin. Hindi ka karapat-dapat tawagin ang pangalan ko. Wala talaga akong kinalaman sa pagkamatay ng ating mga magulang. Bumalik ako ngayon para imbestigahan ang katotohanan tungkol sa nangyari noon. Kahit isang banta sa sinasabi mo, ay hindi ko paniniwalaan. Ibigay mo ang Baikao Huming. Xiao Yu, hindi pinatay ni Xiaolong ang mga magulang ninyo? Biktima rin siya ng kaso ng paglipol ng pamilya Xiang noon. Lin Waner, alam kong nagpakita ka kay Kuya Bao para sa akin. Isa kang mabait na babae, pero wag kang magpabubulag kay Siyang Xiaolong. Isa siyang mamamatay tao na walang pinipiling patayin. Xiaolong, hindi siya ang taong sinasabi mo. Para iligtas ako at ang nanay ko, hindi siya nag-atubiling isakripisyo ang buhay niya. Hangal na babae, nabulag ka ni Siyang Xiaolong. Xiao Yu, Xiao Yu. Si Waner ang nagligtas ng buhay mo, hindi mo siya dapat sinasabihan ng ganyan. Sabi ko wag mong banggitin ang pangalan ko. Xiao Yu, anong ebidensya mo na ako ang salarin? Nakita mismo ni Haring Tigre noon. Hindi na yan mapapasubalian. Haring Tigre? Nagpasakop na ako kay Haring Tigre. Si Haring Tigre ay mapagbigay at matuwid. Nangako siyang bibigyan ako ng walang kapantay na sining ng pakikipaglaban. Gagawin ko ang lahat para mapatay ka. Kung hindi kita mapapatay, hindi ako tao. Kung hindi kita papatayin, hindi ako tao. Xiao Yu, may kinalaman si Huwang sa paglipol noong 3 taon na ang nakalipas. Ang pagpanig mo ba sa kanya ay para maging kampon ng kalaban? Tumahimik ka. Huwag mong siraan si Huwang. Talagang matigas ang ulo mo. Mamatay ka, Siyang Xiaolong. Ibigay mo ang perlas na nagliligtas buhay ng Baikao. ang perlas na nagliligtas buhay ng Baikao? Iyan ang gamot na magliligtas sa buhay ng tita mo. Kukunin mo ang buhay niya. Ano? Ma! Waner, huwag kang mag-alala. Tiyak na gagamutin ang tita mo. Ang pasyenteng ito. Ako lang, si Ouyang Mu, ang makakapagligtas sa buong mundo. Talaga ba? Kaya mo? Siyempre, sino ba ako si Ouyang Mu? Ngunit, hindi ko siya gagamutin. Gayunpaman, hindi ko siya gagamutin. Dr. Ouyang, ang isang manggagamot ay dapat may pusong tao. Paano mo matitiis na pabayaan na lang siyang mamatay? Matagal na akong nagretiro sa kabundukan. Hindi lahat ay karapat-dapat sa aking paggamot. Walang kwenta. Si Dr. Ouyang ay dapat 67 taong gulang na ngayon. Ikaw na bata ay nangangahas pang magpanggap na banal na manggagamot. Pakita mo. Aray, walang alam na bata. Natutunan ko na ang sining ng pagbabalik ng kabataan. Sige, nangangahas kang saktan ako, ha? Kahit na ang Diyos mismo ang dumating ngayon. Hindi ko pa rin siya gagamutin. Hinihiling ko na gumawa ka ng isang eksepsyon para sa aking ina. Handa akong maglingkod sa iyo ng buong puso at ituring kang pangalawang magulang. Waner, huwag mo siyang pakiusapan. Kahit na magluhod ka hanggang sa masira ang iyong tuhod, hindi ko pa rin siya gagamutin. Bitawan mo ako. May oras ako para magsayang sa iyo. Ang matanda ay wala nang natitirang araw. 2 araw na lang siguro. Kahit pa mahanap mo ang Baikao Shunmingzu sa oras na iyon, wala ka nang magagawa. Ang puso ng manggagamot ay tulad ng magulang, pero pinipili mo pa kung sino ang gagamutin. Hindi ka karapat-dapat tawaging banal na manggagamot. Ang pamilya Ouyang ay matagal ng banal na manggagamot. Alam mo ba ang ibig sabihin ng banal na manggagamot? Ang mga karaniwang tao na tulad mo ay hindi karapat-dapat na gumaling sa akin. Kung gayon, sino ang karapat-dapat na gamutin mo? Ang pangarap ko sa buhay ay ang pagsilbihan ang misteryosong Panginoong Diyos na iyon. Ngunit mahirap hanapin ang kinaroroonan ng Panginoong Diyos. Kaya naman, ang target ko ay ang 4 na dakilang God of War. Hindi ka marunong tumingin sa nakikita. Ako ang Panginoong Diyos na sinasabi mo. Ha. Ikaw na walang alam sa mundo, naglakas loob ka pang magpanggap na Diyos na hari? Alam mo ba na parusa ng kamatayan iyan? Xiaolong? Talagang hindi mo maaaring gamitin ang pangalan ng Diyos na hari. Sige. Hindi ko sasabing Diyos na hari ako. Kung ang God of War ang dumating dito, makakatiyak ka bang magagaling mo si tita?
Noong nasa God of War convention ako, nasaksihan ko sa malayo ang karingalan ng God of War. Ang God of War ay misteryoso ang kilos at siya ay napakadakila. Ikaw lang na walang alam sa mundo, makakapagpatawag pa sa God of War? Natural! Pagdating ng oras, kusang loob kang luluhod at magmamakaawa sa akin para gamutin si tita. Hindi ako basta-basta matatakot. Ikaw na basura na puro lang yabang. Sa Tsina, ginulo mo si Kuya Bao at inaway mo ang hari ng tigre. Pinutol na ang lahat ng daan mo para mabuhay. Sino ba si Kuya Bao? Inaway mo ang hari ng tigre. Hindi na magtatagal at mawawala ka. Wala akong pagnanais na makipagtalo sa iyo. Ang manggagamot na si Xiaolong ay bata pa at matapang. Wala siyang masamang intensyon. Walang saysay ang marami pang salita. Hindi ako naniniwala na ang mamamatay na ito ay makakapagpatawag sa God of War. Kuya Xiaolong, ang God of War ay isang walang kapantay na nilalang. Paano mangyayari na ikaw? Mukhang pati ang babae mo ay hindi na naniniwala sa iyo. Hihintayin ko na lang at panonoorin ang palabas. Paalis na ang manggagamot. Ano ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala, hindi siya aalis. Huwag kang mag-alala, hindi siya makakatakas. Bakit? Ang mandirigma. Ako po ay bumabati sa mandirigma. Sino ka? Ako po ay ang manggagamot ng Tsina. Hindi na po kailangan banggitin. Maaari po bang magtanong? Mandirigma, bakit po kayo naparito? Sa liblib na lugar na ito. Siyempre, dahil sa tawag niya. Maaari po bang magtanong? Sino po sila? Ang taong sinabi mong mamamatay na, ang walang alam at mayabang na baguhan. Hindi po. O Yang Mu, nabalitaan kong ayaw mong gamutin ang tiyahin ko. Hindi po. Ako po ay nagkamali at hindi kayo nakilala. Sana po ay hindi ninyo na ako pansinin. Bigyan ninyo ako ng palugit at huwag ninyo na akong isipin. Kung mabibigyan ako ng pagkakataong maglingkod sa inyong dalawa, iyon po ay isang malaking karangalan para sa akin. Sana po ay payagan ninyo ako. Nagamutin ang ginang na ito. Dahil sa nakita kong nagsisisi ka, pinapayagan kita. Maraming salamat. Ma, kumusta ka, Ma? Anong nangyayari? Ma, kumusta na po kayo? Anong nangyayari? Ang ginang ay nabarahan ang mga meridian dahil sa bulok na dugo, kaya ganito ang sitwasyon. Hanggat may labas niya ang bulok na dugo, makakamit niya ang panibagong buhay. Talaga po? Binibining Lin, sa 50 taon na pag-iipon ko ng karanasan sa panggagamot, kung hindi mo ako pinaniniwalaan, wala nang iba pa sa mundong ito ang maaari mong paniwalaan. Nakikiusap po ako. Pakiusap, gamutin niyo ang aking ina. Nakikiusap ako, doktor na may pambihirang galing. Ang kaso ng pagpatay sa buong pamilya, 3 taon na ang nakalipas ay punong-puno ng pagdududa. Bakit iniisip ni Xiao Yu na ako ang pumatay sa pamilyang Xiang? Sino naman ang salarin? Sino ba talaga ang pumatay sa aking pamilyang Xiang? Ang inyong lingkod ay handang maglingkod sa inyo, puun na Diyos na hari. Gagawin ko ang lahat para sa inyo. Siyang Xiaolong. Bumabalik ka na naman upang sumamba sa Diyos. Ao Shengnan, wala kang kinalaman dito, umalis ka. Puun Fusi, hindi na ako sumasamba sa inyo ngayon. Ano? Bakit ka nandito? Naparito ako upang sumamba kay Siyang Xiaolong. Sasamba sa akin? Ginoong Fuxi, hindi na kita hinahangaan ngayon. Bakit ka pa nagpunta rito? Naparito ako para hangaan si Siyang Xiaolong. Hahanga sa akin? Kuya Xiaolong, simula noong matalo mo ako, lalo akong humanga sa iyo. Kaya nagpasya ako, ngayon din ikaw na ang magiging guro ko. Hindi ako tumatanggap ng disipulo. Kung ayaw mo talaga, kung hindi talaga mananatili ako sa tabi mo, at magsisilbi ako sa iyo bilang katulong, hindi ba? Hindi ko kailangan. Sa totoo lang, umiibig ako sa iyo. Gusto kitang pakasalan. May nobya ako, si Lin Waner, at mahal ko siya. Makakasama ko siya habang buhay. Ang pag-ibig ko sa iyo ay sarili kong desisyon. Ako, si Ao Shengnan, sa aking mga kilos at gawa, ay laging may malinis na budhi at may paninindigan. Hindi ako sisira ng relasyon ng iba. Malinaw naman sa takbo ng panahon ang lahat. Mapanganib si Tiger King. Mag-ingat ka. Anong klaseng bagay? Tiger King, lumabas ka. Sino kayo? Ako si Siyang Xiaolong. Sinong maliit na tao ang naglalakas loob? Nabanggitin ang pangalan ni Tiger King?
Xiaoyu, totoo ba na sumama ka kay Tiger King? Xiaoyu, talaga bang sumama ka kay Haring Tigre? Para mapatay lang kita, kahit sino ay sasamahan ko. Xiaoyu, bakit lahat ng sinasabi ng iba ay pinaniniwalaan mo, pero ang sa kuya mo ay hindi? Alam mo ba na ang pagpatay sa ating mga magulang 3 taon na ang nakakaraan ay maaaring utos ni Haring Tigre? Wala akong pinaniniwalaan. Ang pinaniniwalaan ko lang ay ang matibay na katibayan, ang hustisya at katarungan. Hustisya at katarungan? Si Linwan Air ay nagpakaaba upang ipahiya ni Kuya Leopardo para lang iligtas ka. Pero sinira mo ang perlas ng buhay na makapagliligtas sa buhay ng kanyang ina. Ganyan ka ba magbayad sa taong gumawa sa iyo ng pabor? Ginawa ko iyon para mapatay kita. Kung sumuko ka lang sana noon, hindi sana nabasag ang perlas ng buhay. Ako ang kuya mo? At ako rin ang kasintahan ng taong nagligtas sa iyo. Kaya mo ba akong saktan? Pinuksa mo ang pamilya siyang 13 taon na ang nakakaraan. Nag-iisip ka pa rin magpakasal. Talagang ang matigas ang ulo mo. Tigilan mo na ang walang kwentang usapan. Isa sa ating dalawa ay kailangang mamatay ngayon. Nababaliw ka na. Xiaoyu, kailan gumaling ng husto ang bilis mo? Patuloy akong umuunlad sa lahat ng oras. Mapanganib ang ganitong estilo ng pakikipaglaban, maaari kang mapahamak. Huwag kang makialam, huwag mo akong asarin. Halika na, patayin mo ako. Sa ganoon wala nang hahabol sa iyo at makakalaya ka na. Nang pinatay mo ang 13 miyembro ng pamilya Xiang, bakit hindi ka naawa? At ngayon ay nagkukunwari ka? Nabalitaan kong pinatay mo si Kuya Leopard at pinatag mo ang buong hacienda Laglag Gansa. Kaya hinahanap ka na ngayon ni Haring Tigre. Siya ang pinakamayaman sa buong syudad. Wala kang matatakasan. Hindi ko kailangang tumakas. Paulit-ulit mong sinasabing pinatay ko ang buong pamilya. Kaya sabihin mo, bakit ko papatayin ang sarili kong pamilya? Dahil nakipagsabuatan ka kay Murong Shu, pero nagkaproblema kayo sa hatian pagkatapos. Ngayon, pinalayas ka na sa Tsina at namumuhay ka sa ibang bansa. Puro kalokohan. Si Murong Shu ay tiyuhin namin, paanong gagawin namin ang ganoong bagay sa kanya? Tsaka nakita ko siyang pinatay 3 taon na ang nakakaraan. Manahimik ka, wala nang saysay ang usapan. Mapanganib yan. Matagal ko nang kinalimutan ang buhay at kamatayan. Handa na akong isakripisyo ang sarili ko para lang makapaghiganti. Papatayin ko si Haring Tigre, ipaghihiganti ko tayo. Tumahimik ka. Kumusta na, Xiaoyu? Ayos lang, pinatulog ko siya at dinala rito. Kumusta ang tiyahin? Kumain na ang aking ina. Gagaling siya sa loob lang ng 2 linggo? Wala akong sakit na hindi kayang gamutin. Ginoong Ouyang, tingnan mo ang kapatid ko. Ano na ang kalagayan ni Xiaoyu? Walang problema, pinatulog ko siya at dinala rito. Kumusta na ang ginang? Kumain na ang aking ina. Gagaling na siya sa loob ng kalahating buwan. Wala pang sakit na hindi kayang pagalingin ng matandang ito. Ginoong Ouyang, tingnan mong mabuti ang aking kapatid. May misteryosong gamot sa loob ng katawan ng dalagang ito na maaring magbigay ng panandaliang lakas at pagpapalaki ng kalamnan. Tama nga. Hindi na ako nagtataka kung bakit ang bilis at lakas niya ay tumaas ng 100 beses ngayon. Ito ay may kapalit na buhay. Ito ay itinuturing na pananakit sa sarili. Ano? Ito ay isang ipinagbabawal na gamot mula sa kanlurang rehiyon na tinatawag na Ninggusan. Ilang taon na ang nakalipas. Ito ay lumabas sa Tsina, ngunit dahil sa matindi nitong pinsala at mataas na pagka-adik at madali itong makapagdulot ng pagkawala ng kontrol, kaya ipinagbawal ito ng mga iginagalang na sekta. Hindi ko inaasahan na pagkatapos ng maraming taon, ang Ninggusan ay muling lumabas. Ang hari ng tigre ay nagbigay ng ganitong gamot kay Xiaoyu? Puputulin ko ang kanyang mga kamay at paa. Ngunit dahil sa mataas na antas ng pinsala at lubos na nakakaadik, pati na rin, sa madali itong makapinsala sa sarili, kaya ipinagbawal ito ng mga respetadong sekta. Hindi ko inaasahang pagkaraan ng maraming taon, muling lumitaw ang Ninggusan. Si Haring Tigre ay gumamit ng ganitong gamot kay Xiaoyu. Puputulin ko ang kanyang mga kamay at paa. Ginang Xiang. Parang may kulang pa siyang isang bato. Bakit nangyari ito? Xiaoyu, bakit mo sinasaktan ng ganyan ang sarili mo? Ang operasyon ay malamang na nangyari sa loob ng kalahating buwan.
Ngunit kung mahahanap natin ang panlunas para sa ninggusan at ang tamang mapagkukunan ng bato, masisigurado kong si Ginang Xiang ay magiging malusog muli. Ang huling kalahating buwan, si Haring Tigre ang pumatay sa buong pamilya ko. Kinuha ang bato ni Xiao Yu at binigyan pa siya ng ninggusan. Ano ang balak mong gawin? Huwag kang mag-alala. May plano ako. Mag-ingat ka. Ano ang utos ng Diyos na hari? Narinig ko sa apelidong Bao na nilalapitan ako ng batang Haring Tigre. Ikalat mo ang liham ng Diyos na hari, sabihin mong magsasagawa tayo ng bagong pagtitipon ng Diyos na hari. Aakitin ko siya rito para makuha ang panlunas sa ninggusan. Masusunod. Ulat. Kamahalan, Hari ng Tigre. Ang Diyos na Hari ay nagpalaganap ng pangkalahatang imbitasyon para imbitahan ang lahat ng bayani mula sa Huaxia na dumalo. Magandang balita iyan. Mula nang suwayin ako ng leopardo noong huli, natigil ang plano ko para sa siyam na lalawigan. Kung makakakuha ako ng koneksyon sa Diyos na Hari at gamitin ang pangalan niya, mas mapapalapit ako sa pandaigdigang merkado. Napakatalino ninyo, Hari ng Tigre. Kumuha ka ng imbitasyon para sa akin, kahit anong mangyari. Masusunod. Ha 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 ha. Ang Diyos na hari ay magsasagawa pala ng pagtitipon ng mga bayani, talaga namang walang katulad. Balita ko, dadalo rin ang 4 na Diyos ng digmaan at ang Hari ng Tigre. Ang mahal na Diyos na hari, paano siya makikita ng isang ordinaryong tao kahit ang mga Diyos ng digmaan ay bihirang makita ng mga karaniwang tao? Napakalaking karangalan na makita ang kamahalan ng Diyos na Hari. Ha 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 ha. Ang makita lang ang Diyos ng digmaan ay sapat na para maipagmalaki mo sa loob ng 3 taon, lalo na ang mahal na Diyos na hari. Ang makakita lang ng War God ay sapat na para magyabang ka sa loob ng 3 taon, lalo na at siya ang kataas-taasang Diyos na hari. Kailangan mong kontrolin ang sarili mo, baka mamaya pag nakita mo na ang Divine King ay sobrang maging emosyonal ka at mapaihi sa takot. Ay, hindi ba't ikaw si Xiang Xiaolong ang pumatay sa buong pamilya? Naglakas loob ka pa talagang sumama rito? Hindi mo ba tinitingnan kung anong lugar ito? Ito ang lugar kung saan magsasagawa ng Heroes Convention ang Divine King. Kailangan ng imbitasyon para makapasok. Mayroon ka ba? Tama. Gumastos kami ng malaking halaga at gumamit ng maraming koneksyon para lang makuha ang imbitasyong ito. Ikaw na mukhang mahirap, may imbitasyon ka ba? Hayop na pumatay sa buong pamilya, may mukha pa rin siyang sumali sa Heroes Convention, lumayas ka. Ha 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 ha, nakakatuwa. Naglakas loob kang pumunta rito na may peking imbitasyon. Ang pagpunta sa Heroes Convention gamit ang peking imbitasyon ay panloloko sa Divine King at sa War God. Ang pag-offend sa Divine King at sa War God ay kamatayan ang kaparusahan yan. Napakalaki ng tinapay mo. Ikaw na hayop, akala mo ba ay nababagay ka rito? Dinumihan mo ang mata ng Divine King. Umalis ka na agad. Tigil. Ito ay ang Longxiao Building at hindi ka dapat makapasok, ikaw na hayop. Talagang naghahanap ng kamatayan. Ang hamak na ito. Mas mabuti pa rin ako kaysa sa iyo na walang bayag. Xiang Xiaolong, huwag mong isipin na porket natalo mo si Kuya Bao, maaari ka nang gumawa ng kahit anong gusto mo. Lumuhod ka na at magmakaawa kay Young Master Lin? Kung hindi, kapag dumating mamaya si Tiger King, direktang kukunin ang buhay mo. Tigil. Ito ang Longxiao Building ng Lord God King at hindi ka dapat makapasok, ikaw na hayop. Gusto kong pumasok kaya papasok ako. Lahat, sugurin ninyo siya at bigyan ninyo siya ng matinding leksyon. Napakatapang. Sino ang nangangahas na maging walang galang sa harapan ng God King? Pagbati sa Lord Tiger King, hindi namin alam na parating na pala ang Lord Tiger King. Humihingi ako ng paumanhin sa aming paglabag. Napakawalang hiya mo, Xiang Xiaolong. Nakita mo na ang aming Tiger King pero hindi ka pa rin lumuluhod. Xiang Xiaolong? Ikaw ba ang pumatay kay Bao? Ako. Mabuti. Pumatay ka ng tao ko sa teritoryo ko. Hindi ka matitinag. Ang pinatay ko ay mga taong karapat-dapat mamatay. Nangangahas ka pa ring maging mayabang. Kung hindi kita aalisin ngayon, paano pa ako makakakuha ng respeto sa iba? Ngayon, kung hindi kita papatayin, paano ako magkakaroon ng respeto sa iba? Aray Panginoong Hari ng Tigre, pag-isipan niyo po muna. Ang pagkilos dito, baka maging kawalang galang iyon sa dakilang Hari ng Diyos. Xiang Xiaolong, swerte mo.
Ngayon pinapalampas ka ng aming hari ng tigre. Bakit hindi ka pa tumakas at iligtas ang buhay mo? Aba, binigyan na kita ng pagkakataon. Nagtatapang-tapangan ka pa rin. Ang dakilang hari ng Diyos, ang pangunahing bayani ng mundo. Isang pinakamakapangyarihang pinuno at ang lakas niya ay nakakatakot. Ikaw, isang maliit na hampas lupa lamang, may karapatan ka bang pumasok sa Longshaw building na ito? Kung makakapasok ka, bakit hindi ako? Ikaw. Walang alam na nilalang. Ang aming hari ng tigre ay ang pinakamayamang tao ng Huaxia. Napakayaman na para bang mayaman pa sa buong bansa. Anong karapatan mo para ikumpara ang sarili mo sa Panginoong Hari ng Tigre? Mga ignorante. Ikaw. Baliw ka ba? Baliw ka na ba? Nangahas kang galawin ang trono ng mahal na Diyos na hari. Tapos ka na. Ang trono ng Diyos na Hari ay hindi para lapastanganin ng isang ordinaryong tao na tulad mo. Pagdating ng mahal na Diyos na Hari, tadtaring kita. Katangahan. Pagkatapos niyang patayin ang 13 miyembro ng pamilya Xiang, mukhangang baliw. Isang maliit na hampas lupa. Nangahas pa ring nakikialam sa kapangyarihan. Nasaan ang hustisya? Tigil. Sino ang nangangahas na gumawa ng gulo sa teritoryo ng Diyos na Hari? Pagbati sa mahal na Foxy. Kahit ang haring tigre ay nanginginig sa takot, mas lalo na ako sa harap ng Diyos ng digmaan, halos hindi ako makahinga. Kung darating ang Diyos na hari, kami, ordinaryong tao, hindi ba kami mamamatay sa takot? Sabi ng mga taga-mundo, pareho ang lakas ni mahal na haring tigre at ng Diyos ng digmaan. Sa tingin ko, kahit na nasa harap ng Diyos ng digmaan si mahal na haring tigre, mas nakakatakot pa rin ang Diyos ng digmaan. Diyos ko, kung ganoon kalakas ang Diyos ng digmaan, hindi ba mas matindi pa ang Diyos na hari? Mas malakas kaysa sa salita. Kamahalan Fuxi, sakto ang dating ninyo. Itong walang kwentang si Xiang Xiaolong, naglakas loob na magpakita ng kalupitan sa trono ng Diyos na hari. Ako na ang bahalang tumapos sa kanya. Kamahalan Fuxi, bakit? Bakit po kayo nagkakaganyan? Hari ng Tigre. Ito ang labanan ng mga God of War. Ang masaksihan ito sa buhay na ito, wala na akong pagsisisihan. Ang labanan sa pagitan ni Hari ng Tigre at ng God of War, bihira itong makita sa mundo, sulit ang pagpunta ko. Ang laban ng God of War ay nakamamangha. Lumayo tayo para hindi tayo madamay. Ang hari ng tigre namin ay kasing lakas ng God of War. At ang makatabla niya si Kamahalan Fuxi ay nararapat lamang. Naglakas loob kang magsimula ng laban sa bulwagan ng Diyos na Hari. Ngayon, bibigyan muna kita ng leksiyon. Sa susunod, hindi na ito magtatapos ng ganito kadali. Maglakas loob kang mag-iskandalo sa loob ng banal na bulwagan ng Diyos Hari. Bibigyan muna kita ng leksyon ngayon. At sa susunod, hindi na ito magiging ganoon kadali matapos. Nagpakita ng kapabayaan ang inyong lingkod. Hinihiling ko ang inyong pagpapatawad, mahal na Ginoo. Tinitiyak ko na hindi na ito mauulit pa. Hindi nga nagkamali, isa siyang Diyos ng digmaan. Sobrang lakas lumaban, kahit pa makatagpo ng isang haring tigre na kasing sikat ng Diyos ng digmaan. Pero kapag nasa harapan na talaga ng Diyos ng digmaan, hindi pa rin siya kalaban. Mga hamak na nilalang, ang mga taong may ganitong kakayahan ba ay karapat-dapat na ituring na kasing sikat ko? Sana ay pagpasensiyahan kami ni Ginoong Fuxi. Ang aming haring tigre ay ang pinakamayamang tao sa Tsina. Umaasa siya sa kanyang talino. Tumahimik ka. Hinihiling ko ang inyong pagpapaubaya, mahal na Ginoo. Sumobra ako sa aking lugar. Pakiusap, Ginoong Diyos ng digmaan, huwag ninyo akong patayin. Kung gayon, bantayan ninyo ang inyong mga utak. Opo. Pumunta kayo ngayon upang dumalo sa Grand Assembly of the God Kings. Marahil ay mayroon kayong matinding sinseridad, hindi ba? Kayo ay dumalo sa Divine King Assembly ngayon, kaya siguro ay mayroon kayong malaking intensyon, hindi ba? Haha, oo, meron po. Wala rito ang Divine King ngayon, ngunit bibigyan ko kayo ng pagkakataon
na magbigay ng regalo sa Divine King upang ipakita ang inyong saloobin. Nakakapanghinayang naman po. Kaming lahat ay handang magsilbi at magpakapagod para sa Divine King. Huwag na nating pag-usapan ang mga kayamanan. Kahit pahilingin ninyong ibigay namin ang aming buhay, kami ay lubos na pumapayag. Ito ang black card. Mayroon itong trilyon na piso. Kung may kailangan ang War God, handa po akong sumunod sa inyo anumang oras. Panginoon, ito ang deadly dispersion na aking inimbento. Nakakagaling ito ng lahat ng sakit at lason. Pakisuyong tanggapin ninyo ito. Ipaparating ko sa Divine King ang lahat ng inyong saloobin. Maraming salamat, Lord Fuxi. Ang Divine King Assembly ngayon ay nagtatapos na. Maaari na kayong umalis. Basta tanggapin lang ng Divine King ang aking regalo at makuha ko ang kanyang pagtingin. Ayos na ang lahat. Ang laking katapangan ni Xiang Shaolong para subukang guluhin ang Tiger King. Wala kang galang paano ka naglakas loob na tambangan si Xiang Shaolong. Xiang Shaolong, humanda ka. Huwag na kayong maghintay. Dahil ngayon, hindi ko na kayo patatakasin. Magkahiwalay tayong umatras. Gamitin natin ang pambuhay na galaw. Opo. Saan kayo tatakas? Naglakas loob kang saktan ako. Papatayin kita. Xiang Shaolong. Hindi ko inakala na napakahusay mo pala sa martial arts. Marami pang bagay na hindi mo malalaman. Marami pang bagay na hindi mo kayang isipin. Hindi ko inakala na isang hamak na War King ay makakatagal sa aking mga kamay ng ganito katagal. Nakadroga ako at ang aking lakas ay dumodoble agad. Malapit na kitang matalo. Ha Tiger Roar Fist. Sobra-sobra na ang ginagawa mo. Ha 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 ha. Chesio. Nagpalit kayo ng pagkakakilanlan noong tumakas kayo kay Huang? Talagang mapanlin lang ka. Maawa ka. Magsalita. Tungkol sa pagpuksa ng pamilya, siyang 3 taon na ang nakalipas. Sabihin mo ang lahat ng nalalaman mo. 3 taon na ang nakalipas, nakipagsabwatan si Huang sa iba para patayin ang pamilya Xiang. Sino ang kasabwat ni Huang? Hindi ko po alam. Isa lang akong aso sa tabi ni Huang. Maingat si Huang sa kanyang mga lakad. Ang mga kinakasama niya ay pawang mga may kapangyarihan. Paano ko malalaman? Nasaan ang lungga ni Huang? Ang Haring Tigre ay maingat sa paglalakbay at ang nakakasalamuha niya ay mga makapangyarihan at mayaman. Paano ko malalaman iyon? Nasaan ang pinagtataguan ng Haring Tigre? Talaga namang maingat ang Haring Tigre. Tiyak na matagal na siyang nagpalit ng pinagtataguan. Huwag. Sasabihin ko. Dadalo ang Haring Tigre sa subasta ng Lonsheng para magsubasta ng isang gemstone na panggamot. Nasabi ko na ang lahat ng alam ko, palayain mo na ako. Babayaran mo ako mamaya. Bitawan mo ako. Mga anak ng aso kayo. Kapag nakalabas ako, papatayin ko kayong lahat. Bakit hindi nyo ginagamot si Xiao Yu? Ang condensing bone powder ay kumalat na sa buong laman loob ng binibining Xiang at ang kanyang katawan ay napakahina ngayon. Kung gagamutin natin siya ngayon, sobrang matindi at malakas ang bisa ng gamot. Hindi ito kayang tiisin ng kanyang katawan. Ano ang mangyayari kung gayon? Ang tanging paraan ngayon ay gamitin ang lason upang labanan ang lason. Ano ang ibig mong sabihin? Pabilisin ang pagdaloy ng kanyang dugo para kumalat ang condensing bone powder sa buong niyang katawan. Tapos gagamitin natin ang antidote para palabasin ang lason. Naiintindihan ko. Umalis muna kayo upang hindi kayo madamay.
Kung basta-basta natin siyang gagamutin ngayon, sobrang matindi ang bisa ng gamot. Hindi ito kayang tiisin ng kanyang katawan. Naunawaan ko. Umalis muna kayo, baka madamay kayo. Xiaoyu, ikinulong ka ng pulbos pambato ng buto. Ang pulbos pambato ng buto ay magpapabago sa iyong isipan at magpapaalipin sa iyo kay Haring Tigre. Tumahimik ka. Hanggang ngayon, panay paninira pa rin ang ginagawa mo kay Haring Tigre. Simula nang sumunod ako kay Haring Tigre, lubos na lumakas ang aking kapangyarihan. Habang tumataas ang lakas mo, mas mabilis namang mauubos ang buhay mo. Ang lakas na ito ay sa pamamagitan ng pagsakripisyo ng buhay mo. Sa mundong ito, ang palitan ng parehong halaga ay ang katotohanan. Para lang mapatay kita, handa akong isakripisyo ang lahat. Ha, nararapat sa iyo. Huwag ka nang magpumilit pa sa walang saysay na laban. Kung luluhod ka at magmamakaawa ngayon, bibigyan pa kita ng madaliang kamatayan. Matigas pa rin ang iyong ulo. Huwag ka nang magsalita pa ng kung ano-ano. Ha, dapat lang sa iyo. Huwag ka nang magpumiglas pa na walang kabuluhan. Kung luluhod ka ngayon at magmamakaawa sa akin, mapadali ko pa ang kamatayan mo. Hindi ka na natuto. Huwag ka nang magsalita pa. Judy Tiantong. Ah. Bitawan mo ako. Xiaoyu, sandali lang, tiisin mo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Pumatay. 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 Dumating na ang tamang oras. Ouyang, ang banal na manggagamot. Boss Xiang, nakaligtas na si Miss Xiang sa lason. Ngunit, matagal siyang pinahina ng lason at nawalan pa siya ng isang bato. Kaya lubos na mahina ang kanyang katawan. Kailangan pa niyang magpagaling. Xiaoyu, huwag mong sisihin ang kuya mo. Ang laso ng bone solidifying powder ay sumalakay na sa iyong limang lamang loob at kumalat na sa buong katawan mo sa pamamagitan ng dugo. Kailangan kong itulak ka hanggang sa puntong halos mawala sa sarili para mapalabas ang lason. Pero simula ngayon, wala ka ng martial arts. Ouyang, ang banal na manggagamot. Maraming salamat sa pag-aalaga mo kina Xiaoyu at sa aking ina nitong mga nakaraang araw. Boss Xiang, bakit ka pa nagpapakita ng formalidad sa akin? Ang makapaglingkod sa iyo ay hindi ba't napakalaking karangalan? Ang Xiang Family Massacre case 3 taon na ang nakalipas ay nagkaroon na ng linaw. Kailangan kong umalis sandali. Xiaoyu, huwag kang mag-alala. Tiyak na mahahanap ko ang pumatay sa ating mga magulang at ipaghiganti ko sila. Ang esensya ng abdo ng dragon. Sa pagkakataong ito, tiyak na makukuha natin ito. Siyempre naman kapag kumilos na si Haring Tigre, sino pa ang maglalakas loob na makipag-agawan sa'yo? Hoy, alam mo ba kung sino ang nasa harapan mo? Umalis ka riyan! Hindi ka pa pala patay? Mamatay ka na, huwag lang ako. Ang walang kwentang ahas na iyon, napabagsak mo na agad. Ang mga mumunting panlilinlang mo, hindi na ito tatalab sa akin. Xiang Xiaolong, huwag kang maging mapag-abuso. Pinakawalan na kita noon, tapos naglakas loob ka pang bumalik. Hindi ko pa nakukuha ang buhay mo. Huwag kang maging sakim. Kaibigan ko na ngayon ang dakilang Diyos na Hari. Kung tatapatan mo ako. Sa oras na iyon, si dakilang Diyos na Hari at ang 4 na Diyos ng digmaan, darating sila para sugpuin ka. Iniisip mo bang napakagaling mo?
Sa harap ng dakilang Diyos na hari, wala ka man lang binatbat. Huwag mo akong drama-dramahan. Sabihin mo sa akin, sino pa ang sangkot sa paglipol sa pamilya siyang 3 taon na ang nakalipas? Sino pa? May lakas ka ba ng loob makinig? Lahat kayo ay mainit ang ulo. Malapit nang magsimula ang Lusheng auction. Ang mga dadalo ay hindi pinapayagang mag-away. Ang sinumang lumabag ay hindi na makakatapak pa sa Lusheng. Ang sinabi ni Ginang Leng, paano naman namin hindi susundin? Sino ka ba? Hindi mo ba alam na ito ang Huaxia's first auction? Ang Lusheng auction. Ang pumupunta rito ay mayayaman at mga maharlika. Ang mga inia-auction dito ay pambihirang kayamanan. Ang panimulang presyo ay libo-libo na. Ikaw na ganito agad kang nanggugulo? Bakit ka nakikisali rito? Halatang isa kang walang alam na batang hampas lupa. Naglakas loob ka pang hamunin si Huaxia's richest man, si Panginoong Tigre. Ginanglian, bakit hindi mo tingnan? May karapatan ba siyang pumasok sa auction? Sa tingin ko ang lahat ng matataas na tao na naririto, ayaw makasama sa iisang silid ang isang taong hindi alam ang pinanggalingan. Siya ang anak ni Xiang Zixiong, si Xiang Xiaolong. Aba, si Xiang Xiaolong? Ang Xiaolong na pumatay sa buong pamilya nila. Ikaw na mamamatay tao, bakit hindi ka pa nahuhuli? Mag-ingat kayong lahat. Baka bigla siyang magwala at subukang patayin tayong lahat. Ginang Lenglian, ako na ang magpapalayas sa kaniya para sa inyo. Hindi na kailangan. Ang Longsheng Auction House ay laging sumusunod sa prinsipyo ng pagiging patas, makatarungan at bukas sa lahat, walang diskriminasyon sa sino man. Basta't huwag ka nang gumamit ng dahas, maaari kang manatili. Hahaha, nagpapanggap lang siyang mayaman pero wala namang pera. Mukhang pulubi, tingnan mo kung paano ko siya pagsasabihan mamaya. Mag-uumpisa na ang Longsheng Auction House. Ang pinakatampok na bagay na ipagbibili ngayon ay ang Longdan Essence. Ang Longdan Essence ay ginagamit na sangkap sa maraming gamot at ito ay isang napakabihirang kayamanan na matatagpuan sa 100 taon. Sa tingin ko, lahat kayo ay narito ngayon dahil sa Longdan Essence. Ngayon, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Pormal nang nagsisimula ang subasta. Ang panimulang presyo para sa Longdan Essence ay 100 million. 150 million. 200 million. 400 million. Baka hindi mo man lang maabot ang pinakamababang presyo, mahirap na bata. $2 billion. Ha. Ganyan talaga ang mga walang kwenta? Sumisigaw lang ng kung ano-anong presyo. Gusto kong makita kung paano siya magmumukhang walang pera kapag nakuha niya iyan. 3 billion. Dafu, huwag kang masyadong lumaki sa laro. Panginoong Tigre, sayaman po ninyo, siguradong makukuha natin ang Dragon Gall Essence. Ayan, ang presyo ngayon ay 3 bilyon. May magpapataas pa ba ng presyo? 3 bilyon? Isa? 3 bilyon? 2? 4 na bilyon. Tangina mo, Xiang Xiaolong, nangiistorbo ka lang sa pagtawag ng presyo. 4 bilyon at 20 milyon. 5 bilyon. Punyeta, 10 bilyon. Ginoong Haring Tigre, 10 bilyon. Hangal. Ako? Nagalit ako? Ako, nagbiro lang ako sa pagtawag. Ginoong Haring Tigre, alam niyo po ang patakaran ng subastahan. Xiang Xiaolong, magtawag ka ng presyo. Xiang Xiaolong, sinadya mo yan, hayop ka. 10 bilyon? Isa? 10 bilyon? 2? 10 bilyon? 3? Pumasa. Pakiusap, Ginoong Haring Tigre. Bayaran niyo na po ito ngayon din. Sandali lang. Masyadong malayo sa akin ang Dragon Gall Essence. Paano ko malalaman kung totoo o peke ito kung hindi ko makikita ng maayos? Kung gayon, ilalapit ko para makita ng mabuti ni Ginoong Haring Tigre. Makakasiguro po kayo, Ginoong Haring Tigre, ang bahay subastahan ng Longsheng ay matagal nang nakatayo, maging ang Panginoong Diyos ay nagbibigay sa amin ng paggalang dahil sa aming matapat na serbisyo. Ha? Oo.
Nabalitaan ko na itong ating Longsheng Auction House ay nasa ilalim din ng proteksyon ng Panginoong Diyos na Hari. Malapit na rin ako maging tauhan niya. Kaya masasabi natin na magkasama tayo. I-swipe mo ang card. Shang Xiaolong. Nangangahas kang taasan ang presyo sa akin. Talaga bang iniisip mong isa akong pulubing walang-wala? Walang kaalaman sa sarili. Tingnan mo. Ano ito? Esensiya ng Abdo ng Dragon. Peke, kailan mo pinalitan? Panginoong Diyos na Hari, ito po ang 10 bilyong piso at ang esensiya ng Abdo ng Dragon. Pakitingnan po. Tumayo ka na. Ang esensiya ng Abdo ng Dragon ay nasa aking kamay. Kung gusto mo ito, kailangan mong ipagpalit ng buhay mo. Kukunin ko ang esensya ng Abdo ng Dragon. Huwag kang umalis. Hayop ka, nangahas kang paglaruan ako. Pinatay mo si Leopard, kinuha mo ang perlas na naghahanap buhay na may 100 halaman ko, at ngayon nangangahas ka pang kunin ang esensiya ng Abdo ng Dragon ko. Hindi lang ako nagpakita ng lakas, akalain mo bang isa akong Hello Kitty? Wala akong pakialam kung ano ka. Lahat ng pumatay sa pamilya Xiang ay mamamatay. Huwag na tayong magsayang ng oras. Ibigay mo sa akin ang esensiya ng Abdo ng Dragon. Wala akong oras na gugulin sa iyo. Haring Tigre? Ano ba talaga ang nangyari 3 taon na ang nakalipas? Shang Xiaolong. Ang mahihina lang ang pumapasan sa katotohanan. Ang malalakas ang nagtatakda ng mga batas. Magsalita ka? Shang Xiaolong, alam kong napakahusay mo sa martial arts at napakatalino. Kaya tinitiyak ko na patuloy kitang pagpasensiyahan. Isa itong masakit na pag-iingat. Kung hindi, sa tingin mo, sa iyong lakas, talaga bang makakatulong ka upang makadaig sa mga pagsubok at talunin ang naglinang na ahas ng hari ng digmaan? Huwag kang maging walang kaalaman sa sarili. Iyan ay pagmamalasakit ko para sa iyo. Ano bang kalokohan ang pinagsasabi mo? Kung susuko ka sa akin ngayon at ibibigay mo ang Dragon Gall Essence, maaari kitang patawarin. Tumahimik ka. Kung luluhod ka sa akin ng may malaking paggalang, makahayaan pa kitang mamatay ng buo ang katawan. Hindi marunong magpahalaga. Para kang langaw na umaatake sa puno, walang kakayahan. Ikaw, na pumatay sa buong pamilya mo at tumakas, maganda ang intensyon ng hari na bigyan ka ng kaligtasan, pero naglakas loob kang tanggihan ang hari. Tigilan mo na ang walang kwentang usapan. Gusto kong malaman ang katotohanan 3 taon na ang nakalipas, paano namatay ang mga magulang ko? At sino ang tao sa likod mo? Yaya. Ya? Naglalaro ng misteryo. Ang sumasabog na kanyon ay sasabog sa isang hawakan. Tingnan natin kung gaano katagal ka pa magiging mayabang. Ha 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 ha. Halika at kunin ang buhay mo. Tigre? Shang Xiaolong, matagal ko nang alam na hindi ka matitinag at pambihira ang galing mo sa pakikipaglaban. Hindi ka kayang talunin ng 3 War King. Nagdesisyon na akong gamitin ka para sa akin. Kawalang hiyaan. Alam mong hindi ako susunod sa iyo, kaya binigyan mo ako ng droga para maging basurang sunod-sunuran sa iyo tulad ni Xiaoyu. Tama. Ang bone solidification powder ang magpapahina sa buong katawan mo. Gusto kong ikaw ay maging walang lakas. Gagawin kitang parang aso ko na dilaan ang talampakan ko. Ano? Ha 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 ha. Talaga namang magkaiba kayong magkapatid. Sining Xiaoyu, ang babaeng yun. Para lang maging aso ko. Kusang loob siyang uminom ng droga. Inialay pa niya sa akin ang bato niya. Hindi niya alam na ipapasa ko lang pala agad kay Ginoong Murong. Ano? Sino si Murong? Hindi mo kilala si Ginoong Murong? Siya ang general manager ng buong Huaxia na ito.
Mula nang mapuksa ang angka ninyong Siyang 3 taon na ang nakalipas, siya na ang pumalit at namahala sa buong Huaxia. Ano? Murong Zhu? Tama, siya nga. Siya na itinuring niyang kapatid ang iyong ama. Ngayon ay naging isang malaking tao na hindi mo na kailanman maaabot sa buhay na ito. Siya ang nasa likod ng lahat? Nagkaisa kayo para lipulin ang pamilyang Xiang? Total malapit ka nang maging utusan ko. Sasabihin ko na rin sa'yo. Noong panahong iyon, tinulungan ko si Ginoong Murong para makarating sa tuktok. Ikaw ang nakipagsabuatan kay Murong Shu para lipulin ang pamilyang Xiang ang kasalukuyang tagapamahala ng Huaxia? Ha. Kung sino ang nanalo, siya ang hari. Sino pa ang nagpapahalaga sa mga iyan? Ha? Paano ka nakawala? Hindi. Dapat umakyat na ang epekto ng bone solidifying powder. Ba, ako ay may di natitinag na katawan. Ano ang magagawa sa akin ng simpleng lason? Sinasadya mong magpahuli sa akin para lang makakuha ng impormasyon tungkol kay Murong Shu? Karapat-dapat ka talagang tawaging tinalo ang 3 working. Sino ka ba talaga? Ang mga patay ay hindi karapat-dapat malaman. Ngayon, papatayin kita at hahanapin ang tunay na salarin sa likod ng pagpatay sa aking mga magulang. Sobrang yabang. Ako ang pinuno ng 4 na working. Si Ginoong Murong ay ang tagapamahala ng Huaxia District. Napapalibutan ng maraming dalubhasa upang protektahan siya. Sino ka para gumawa ng gulo? Sino man ang nagtangkang saktan ako, tiyak na pupuksain ko. Tindig. Tama na. Magtipon. Palibutan. Ano, tao ka ba? O multo? Ha? Anong klaseng halimaw ito? Bibigyan kita ng huling pagkakataon, paano namatay ang mga magulang ko? Mamamatay na ako. Hindi pa rin ako magsasalita. Kayong mga Xiang family ay karapat-dapat mamatay. Si Xiang Xiaoyu, nararapat lang na kontrolin ng bone hardening powder. Nararapat lang na ialay ang bato sa Murong Exu. Kahit saan ka magtago, may makakatalo pa rin sa'yo. Tumahimik ka. Pagputol ng ugnayan sa langit. Aray ko, maawa ka. 3 taon na ang nakalipas, pinatay mo ang 13 miyembro ng pamilya Xiang. Ibigay mo ang buhay mo. Maawa ka. Sabihin mo ang nalalaman mo. 3 taon na ang nakalipas. Gusto kong buksan ang Klinika Medical Huaxia. Pero tumanggi si Xiang Zixiong nang lapitan ko siya. Nilapitan ako ni Murong Shu. Nakipagtulungan kami para patayin si Xiang Zixiong. Ikaw lang ang nakatakas. Kaya itinapon namin sa iyo ang kasalanan. Magpatuloy. Magkaiba ang pananaw ni Murong Shu at Xiang Zixiong. Matagal nang kinasusuklaman ni Murong Shu si Xiang Zixiong. Ang aking ama ay isang tao na may matuwid na paninindigan. Siya ang nagbigay pugad kay Murong Shu nang wala itong matakbuhan. At tinrato niya ito bilang kapatid sa lahat ng oras. Itinuring ko siyang pangalawang ama. Matagal nang sinabi ng ama, hindi ako angkop na maging pinuno. At ipapasa niya ang posisyon ng pinuno ng pamilya kay Murong Shu. Hay. Matagal nang kinasusuklaman ni Murong Shu si Xiang Zixiong. Maraming taon siyang nagplano para lang makuha ang pagkakataong ito. Pagpapasok ng kaaway, ahas na nagkunwaring kaibigan, hamak na tao. Hindi ko inakala na makikipagsabuatan siya sa iba para patayin ang 13 miyembro ng pamilya Xiang. Ha. Hindi 13. 12 lang. May isa pang buhay. Sino pa sa pamilya Xiang ang buhay? Ha. Sabihin mo. Ha. Ayaw mo nang malaman. Anong ibig mong sabihin? Dali. Ayos lang. Susunod na si Murong Shu. At malalaman din ang katotohanan. Buhay ka pa. Hindi. Masama, nakakalaso ng usok.
One Air? Xiao Yu? Hintay niyo akong bumalik? Nakabalik ka na. Bakit? Sugatan ka ba? Nasugatan ka ba? Wala lang. Sobrang pagod lang ako nitong nakaraan. Bakit hindi ka nagpapahinga ng maayos? Basta ligtas kayong lahat. Ayos lang na mapagod ako. Hay nako, huwag kang makialam, huwag kang makialam. Boss Xiang, nahawaan ka ng cracking condensation goo? Nararamdaman mo ba na sobrang pagod at walang lakas ang buong katawan mo? O kaya, naninigas na ba ang buong katawan mo? Anong nangyayari? Doktor, Agad kong pinigil ang paghinga ko. Pero nalanghap ko pa rin ang lason. Ang cracking condensation goo na ito ay walang lunas. Dito sa akin, mayroon akong wanduku na ako mismo ang gumawa. Kahit hindi nito kayang gamutin ang lason, maaari pa rin nitong mapagaan ang epekto ng lason. kumusta? Gumaling na ba ang pakiramdam mo? Ako ay kasing tibay ng bakal. Huwag kang mag-alala. Paggalang sa mahal na pinuno. Ngayon, hahanapin ko si Murong Shu para tapusin ang galit sa pamilyang Xiang 3 taon na ang nakalipas. Sumasa iyo, dakilang Diyos na hari. Ngayon, hahanapin ko si Murong Shu para tapusin ang galit ng pamilyang Xiang 3 taon na ang nakalipas. Pinabati ko ang dakilang Diyos na hari ng tagumpay. Imbestigahan ninyo kung sino ang nakaligtas sa pamilyang Xiang na binabanggit ni Haring Tigre. Masusunod. Sa pagkakataong ito, kailangan kong patayin si Murong Shu para mabigyan ng kapayapaan ang mga kaluluwa ng pamilyang Xiang. Ang birthday party na ito ni Ginoong Murong, talagang kakaiba. Hindi talaga nakakapagtaka na siya ang general manager ng Huaxia. Ang galing talaga ng diskarte ni Ginoong Murong. Aray, dumating na si Ginoong Murong. Maligayang pagdating sa aking birthday party. Ano yan? Huwag kayong mag-alala, maliit na bagay lang ito. Sino ang nagdudulot ng gulo? Ang pamangkin ko pala si Xiaolong. Tumahimik ka. Huwag mo akong sikmurain. Ang pamangkin ko palang si Xiaolong. Manahimik ka? Huwag kang magpakasama. Hindi ba't si Xiang Xiaolong yan ang pumatay sa 13 miyembro ng pamilya Xiang? Bakit buhay pa siya? 3 taon nang hindi nagkita. Ang Xiaolong ko ay lalong naging matipuno at malakas. Pareho ka pa rin noong 3 taon na ang nakalipas. Isang taong may banal na anyo ngunit may masamang puso. Sa loob ng 3 taong ito, saan ka nagpunta? Ayos ka lang ba? Lagi akong handa para ipaghiganti ang 13 miyembro ng pamilya Xiang. Ano? Nilipol ni Ginoong Murong ang pamilya Xiang? Baliw na ba si Xiang Xiaolong? Hindi ba si Murong Shu ang pangkalahatang tagapamahala ng Huaxia? Paano niya magagawa ang isang gawaing traidor? Dati kinupkop ni Xiang Zixiong si Murong Shu. Ang pamilya Xiang ay itinuturing niyang ikalawang mga magulang. Noong nalipol ang pamilya Xiang, umiyak siyang tila nabiyak ang kanyang puso. Xiaolong, ano ang pinagsasabi mo? Huwag mong banggitin ang pangalan ko. Hindi ka karapat-dapat. Ngayon, ipapakita ko ang totoong kulay mo. Mabuti ang loob ng aking ama, si Xiang Zixiong, at kinupkop ka, inubos ang kanyang panahon sa pag-aalaga sa iyo, at sinanay ka para maging tagapagmana. Hindi ko inasahan na magpapalaki pala kami ng tigre at magpapasok ng lobo sa loob ng bahay. Nakipagsabuatan ka pa kay Tiger King para patayin ang 13 miyembro ng pamilya Xiang. Kamakailan lang, kinuha mo pa ang bato ng aking kapatid na babae para gamitin mo. Siya ang pumatay kay Tiger King. Gusto niya lang natakpan ang kasalanan. Sinasadya niyang pumunta rito sa kaarawan ko para lang isisi sa akin ang lahat at magpakita na wala siyang kasalanan. Kung papatayin mo pati ang sarili mong kapatid na babae, sa tingin mo ba maniniwala sa iyo ang lahat? Papatayin kita. Lahat ng ito ay kalapastangan. Ikaw ang pumatay sa sarili mong mga magulang at ibinato mo pa sa akin ang lahat ng sisi. Ngayon ay ipapatupad ko ang hustisya sa ngalan ng langit para ipaghiganti ang aking kuya. Walang hiya. Isa kang walang hiya.
Hindi masama ang pakikitungo sa iyo ng pamilyang Xiang at palagi ka ring tinuturing ni Xiao Yu na isang ama-amahan. Pero ginawa mo pa rin itong traitor na bagay. Xiaolong. Pakinggan mo muna si Tito. Isang hindi pagkakaunawaan lang ang lahat. Nagsasalaula ka pa rin. Noon, iniligtas ka ng tatay ko nang nakikipag-agawan ka sa mga asong kalye. At tinuring kanyang parang tunay na kapatid, binigyan ka ng pinakamahusay na edukasyon. At balak pa niyang ipasa sa iyo ang posisyon ng pinuno ng pamilyang Xiang. Pero ikaw? Ginantihan mo kami ng masama at pinatay mo ang lahat ng miyembro ng aming pamilya, ibinato mo sa akin ang kasalanan, at inalis mo pa ang bato ni Xiao Yu. Huwag kang tumawa. Ikaw ay kasing bobo pa rin gaya ng dati. Anong sabi mo? Hindi ako kailanman itinuring na tagapagmana ng iyong ama dahil takot siya sa aking kakayahan. Natatakot siyang lalampasan ko siya at aagawin ko ang kanyang posisyon. Tulungan niyo ako. Ibigay mo ang panlunas. Wala akong alam na panlunas. Nagpapanggap ka pa rin? Ang lason na nalikha mula sa pagsabog matapos mamatay si Haring Tigre. Ikaw ba ang nagplano niyan ng maaga? Oo, ibibigay ko sa iyo ang panlunas. Bitawan mo ako. Kuya Xiaolong, anong nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Doktor, pakitingnan mo na siya agad. Doktor, anong nangyari sa kanya? Mga sintomas ito ng pagkalason, Boss Xiang? Nalason siya. Ang Wandoku na ibinigay ko sa kanya noon, baka hindi nakatulong para mapabagal ang bisa ng lason? Ano? Ito ang panlunas. Masyado nang malalim ang lason kay Boss Xiang, pero hindi maipasok ang gamot. Anong gagawin natin dito? Iyan ay tunay na pag-ibig. Kuya Xiaolong, kailangan mong gumaling agad. Ibangon mo siya. Kumusta na siya? Gumanda na ba ang pakiramdam niya? Lubhang nalason na si Mandirigma Xiang at nahuli na ang pag-inom ng panlunas. Para lubusang umandar ang bisa ng gamot, kailangan pa? Kailangan pa ng ano? Kumusta? Gumaling na ba siya? Lubhang nalason si Xiang Daxia at masyadong huli na ng uminom ng lunas? Upang lubos na maging epektibo ang gamot, Ano pa ang kailangan? kailangan pa nito ng init ng katawan ng isang babae? Ako na. Ang pagkakaroon mo bilang kasama, Ginoong Xiang, ay talaga namang napakalaking biyaya. Iniligtas niya ang buhay ko. At isa pa siya ang aking nobyo? Wala akong dahilan para hindi siya iligtas. Kuya Xiaolong, gising ka na? Kumusta ang pakiramdam mo? Napakaganda. Ako ay masiglang-masigla. Magaling? Napakaganda ng paggaling mo. Ito ay salamat kay Binibining Lin. Anong nangyari? Pupuntahan ko muna si Xiao Yu. Kuya Xiaolong, anong nangyayari sa iyo? Ayos ka lang ba? Doktor, pakitingnan mo siya agad. Huwag kang mag-alala, ang katawan ni Dakilang Mandirigma Xiang ay nakabawi na. Ngunit dahil sa malalim na epekto ng pagkalason,
Medyo humina ang kanyang katawan? Gagaling na siya sa loob ng 10 araw na pagpapahinga? Hindi. Ngayon na natagpuan na ang utak sa likod nito, kailangan ko pang magtago. Hinahayaan kong magpakasasa si Murong Shu sa labas. Hindi ka pa nagpapahinga simula nang makabalik ka? Ngayon natiyak na ang iyong target, ang paghihiganti ay oras na lang ang magsasabi. Tama si Binibining Lin? At lalo na at mahina pa ang iyong kalusugan, dakilang mandirigma siyang, baka mapanganib ang biglaang pag-alis. Ganito na lang, magpapakulo agad ako ng pampalakas na gamot para kay dakilang mandirigma siyang, at tiyak na maibabalik nito ang iyong lakas sa loob ng 2 araw. Magpahinga muna tayo, hindi ba? Sige. Wala nang problema sa kalusugan ni dakilang mandirigma siyang? Waner, babalik ako at papakasalan kita. Tungkol doon sa panggugulo ng aking pamangkin sa huli kong kaarawan, naisikreto ko na ang balita. Hindi ito makakaapekto sa presyo ng stock ng linyon natin. Huwag kang mag-alala. Dahil sa akin lahat ay nasa kontrol ko. Bakit ka na naman bumalik? Huling beses hinayaan kitang umalis dahil sa utang na loob ko sa iyong ama. Pinakawalan kita. Huwag kang maging walang utang na loob. Isang mapagkunwari na nagpapanggap na matuwid. May natitira pa bang buhay sa pamilya Siang? Xiaolong, tama na. May buhay pa sa pamilya Siang. Sino? Ang nanay mo. Si Lin Huiying. Buhay ang nanay ko. Ngayon ay nalulunod na siya sa karangalan at kayamanan. Nasaan siya? Nasa aking silid tulugan siya. Nagsisilbi sa akin gabi-gabi at nagbigay pa sa akin ng isang anak na lalaki. Hayop ka. Ikinulong mo siya? Ahaha. Ngayon, gabi-gabi siyang nagpapakita ng kagandahan sa ilalim ng aking mga hita. Nagsisilbi sa akin. Manahimik ka. Sabi pa niya, matagal na siyang nagsawa sa duwag mong ama. At matagal na siyang umibig sa akin. At nakibahagi rin siya sa pagpatay noong 3 taon na ang nakakaraan. Ang nanay ni Xiang Xiaolong na si Lin Huiying ay kabit ni Murong Shu. Ang mag-anak sa kalaban ay tunay na kahiya-hiya. Tumahimik ka. Lin Huiying, lumabas ka. Xiaolong, tigilan mo. Nanay! Xiaolong, patawarin mo ako. Nanay! Mag-ingat ka, Xiaolong. Ikaw ba si Xiang Xiaolong, ang pumatay kay Tiger King at puminsala kay Snake Demon? Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Ang laki naman ng loob mo. Sa tingin mo matatalo mo si Ao Shengnan? Sa tingin ko itong maputing mukha mo ay humalik sa paa ni Ao Shengnan. Para lang makalusot, ha 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 ha. Isara mo ang mabaho mong bibig. Ipagpaumanhin mo, Kuya Bear. Inagaw ni Xiang Xiaolong si Ao Shengnan. Nasiraan tuloy ng loob si Kuya Bear. Manahimik. Hindi ako nasiraan ng loob. Papatayin ko itong maputing mukha at magiging akin si Ao Shengnan. Naglakas loob ka talagang saktan ako. Sa tingin mo, kaya mong talunin si Ao Shengnan sa ganyan mong abilidad? Masyado kayong madaldal. Tuso ka talaga at masama. Tunay kang ang kilalang kontrabida sa buong Huaxia. Lalo pa at sinaktan mo si Ginoong Murong. Imbes na tumakas ka na, naglakas loob ka pang magpakita sa teritoryo ni Ginoong Murong. Pinapayuhan kitang maging mas matalino. At magbigay-pugay ka na kay Ginoong Murong ng maaga, sumunod ka na lang. Aagawin ko ang buhay ni Murong Shu, ang pinakamakapangyarihan sa mundo. Sa tingin ko ikaw ang pinakamahusay sa pagyayabang.
Sige, hahayaan kitang makita ng personal. Pagsira sa mundo. Hindi ko inakalang may kakayahan ka pala. Xiaolong, hindi mo pwedeng patayin si Murong Shu. Bakit? Dahil... Ma, 3 taon na ang nakalipas, ano ba talaga ang nangyari sa Xiang family? Paano namatay si tatay? At ano ang relasyon mo kay Murong Shu? 3 taon na ang nakalipas. Nakipagsabuatan si Murong Shu at ang Tiger King para patayin ang iyong ama. Noon tinakot ako ni Murong Shu. Kung hindi ako susunod sa kanya, papatahin niya kayo ni Xiaoyu. Ma, ngayon nakabalik na ako kaya kitang protektahan. Kung may problema, ako ang harapin mo. Pakawalan mo si mama. Ngayon ako na ang gumagawa ng batas. Hawak ko ang nanay mo. Ano ang magagawa mo sa akin? Murong Shu, bakit mo ipinagkanulo ang Xiang family? Bakit? Dahil hindi ko masikmura ang inyong pagmamataas. Sabi mo, sasanayin mo ako. Araw-araw, pinapagawa mo sa akin ito at iyon. Pero sa totoo lang, itinuring lang ako ng pamilya Xiang na parang aso. Hindi mangyayari yan. Matagal ko nang nabasa ang inyong huwad na maskara. 4 na taon na ang nakalipas. Kinausap ni Haring Tigre ang iyong ama. Gusto niyang makuha ang karapatan sa pamamahala ng human experimentation field. Agad itong tinanggihan ng iyong ama. Ngunit nakita ko ang pagkakataon sa negosyo. Kaya lihim akong kumontak kay Haring Tigre at gumawa ng isang palabas kung saan si Xiang Xiao ang pumatay sa buong pamilya. Kawalang hiyaan. Siyempre, sa malaking palabas na ito, hindi pwedeng mawala ang tulong ng iyong hipag. Sinabi ng nanay mo na sa aspektong iyon ng tatay mo ay hindi masyadong magaling. Pero nasakop ko na siya at sinabi niya sa akin na napakasaya niya sa akin, pati ang pagkapuksa ng pamilya Xiang. Gawain din niya iyan. Imposible. Xiang Xiaolong, kahit na mayroon kang pambihirang kakayahan. Ngayon na si Xiang Xiaoyu at Lin Waner ay nasa aking mga kamay. Ano ang magagawa mo sa akin? Murong Shu, huwag mong sasaktan ng aking anak. Tumahimik ka. Baka hindi mo pa alam, ang anak mo ay isang pambihirang henyo. Pinatay niya si Haring Tigre, pati na ang 4 na mahuhusay na hari ng digmaan. Ngayon tayong mga henyo sa labanan, hindi ba't gustong-gusto mo akong lapitan at patayin? Gusto mo akong hubaran at talupan ng balat, hindi ba? Itigil mo yan. Ako na ang may kapangyarihan ngayon. Dapat tandaan mo ito. Kung hindi ang iyong mga babae ay magdudusa ng matindi. Ngayon, sundin mo ako. Sampalin mo ang sarili mo. Ha 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 ha. Napakasarap. Murong Shu, nakikiusap ako. Wag mong saktan si Xiaolong. Manahimik. Ngayon, suntukin mo ang sarili mo. Ha ha ha. Sasabihin ko sa iyo, pinatay niya si Tiger King Xiongba at si Honey Badger. Sila ay ang aking mapagkakatiwalaang mga tauhan. Ang ginawa niya, nararapat lang. Murong Shu, nakikiusap ako sa iyo. Pakawalan mo na ang anak ko. Ikaw na putangin ng babae. Paano naging anak mo si Xiang Xiaolong at Xiang Xiaoyu? Si Murong Kun, hindi na ba siya anak mo? Punyeta, ang malas mo.
Ipapahiwa ko ang anak mong babae. Naniniwala ka ba? Huwag mong saktan ang anak ko, nakikiusap ako. Ha ha ha. Siyang Xiaolong. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Saksakin mo ang sarili mo. Hindi maaari, Xiaolong. Ahaha. Ang tanga mo. Malandi ka. Bakit ko naman sila palalayain? Mula ngayon, makinig ka sa akin. Si Xiang Xiaolong at Xiang Xiaoyu ay hindi mo mga anak. Anak siya ni Xiang Zixiong. Ang anak mo lang ay si Murong Kun. Siya ang anak natin. Naiintindihan mo ba? Pinatay mo ang anak ko. Kukunin ko ang buhay mo. Ang malas mo talaga, malandi ka. Kung namatay si Xiaolong, hindi ba mas maganda kung magkasama tayong mamuhay sa nalalabi nating buhay? Gusto mo pa ring maglaro ng ganito? Anong nangyayari? Buhay ka pa. Ako, ikaw. Bitawan mo ako. Kung papatayin mo ako, mamamatay din ang kapatid mo. Iisa lang ang kapatid kong babae, si Xiaoyu. Natalo na kalaban. Hindi ka na rin kalaban ko. Ang kapalaran ni Murong Shu ay nauubos na at hindi maganda ang kahihinatnan mo kung susundan mo siya. Tama po si Bayaning Siyang. Ang pag-aasikaso lang ng isang pinuno ay ang patakaran ni Haring Zan. Ang tagumpay ay nasa tao. Ang pagpaplano ay nasa langit. Long rainbow, piercing the moon. Ha? Anong ginagawa mo? Gumising ka. Hindi patay si Lin Wan Air. Pero nakita ko siya. Puro peke lang yun. Wala ring nangyari kina Xiang Xiaoyu at Ouyang Mu. Sila ay nasa koma lang, wala silang nalalaman. Mabuti at wala kang nangyari. Maraming salamat sa pagliligtas kina Waner at Xiaoyu. Huwag ka nang magpasalamat. Mahal na Panginoong Diyos, huli akong dumating upang protektahan kayo, patawarin niyo ako. Maghanap ka ng ligtas na lugar at alagaan mo ng mabuti sina Waner at Xiaoyu. Masusunod po. Murong Shu, lumabas ka riyan. Ngayon, kailangan na nating tapusin ito. Chang Hongguan Yue. Xiang Xiaolong. Kapag sinira mo ang bahay ko, hindi na mabubuhay ang kapatid mo. Ano? Nandito rin ang kapatid ko? Sinasabi ko sa iyo, baliw ka ba? Lagi mong gustong sirain ang bahay ko, lagi mo itong sinisira. Ito na lang ang huli kong bahay. Kung sasabugin mo ang bahay ko, hindi mabubuhay ang kapatid mo. Ano? Nandito rin ang kapatid ko. Sinasabi ko na may sakit ka ba?
Gusto mo laging pasabugin ang bahay ko. Gusto mo laging pasabugin ang bahay ko. Ito na lang ang huling bahay na natitira sa akin. Ngayon mananatili itong ligtas kahit mamatay ako. Murong Su, lahat ng tauhan mo ay napatay ko na. Wala kang karapatang magreklamo sa akin ngayon. Marami akong alas. Hindi ka matututo hanggat hindi mo nakikita ang kahihinatnan. Hoy! Siang Xiaolong, hindi mo ako pwedeng patayin. May leukemia ang kapatid mo. Kailangan niya ang bone marrow ko. Kung papatayin mo ako, hindi rin siya mabubuhay. Hehe. Siang Xiaolong. Gusto mo ba talagang mapunta sa impyerno at makita ang tatay mo? Sige, pagbibigyan kita. Siang Xiaolong. Mamamatay ka na. Siang Xiaolong. Hindi mo ba hinahanap ang tatay mo? Sige, pagbibigyan kita. Ngayon, ipadadala kita sa impyerno para makita mo ang patay mong ama. Puppet technique? May alam ka pala. Ako ang tunay na siyentista ng human experiments. Sobrang hina ni Huang. Pareho lang naman silang suicide squad ng mga papet. Kapag hindi sumusunod ang mga buhay, mas madaling gamitin ang mga patay. Ang malampasan ng 4 na hari ng digmaan. Matindi ka na talaga. Ngayon kapag nagsama ang dalawang ito, baka tanging ang Diyos na hari lang ang makakatalo sa kanila. Sila ay mga nabubuhay na patay. Hindi sila napapagod o nasasaktan. Ngunit ikaw ay tao. Kakalad ka rin ka lang nila hanggang sa mamatay ka. O Sheng Nan, ikaw na trader na bagay ka. Tao kita. Bakit siya ang tinutulungan mo? Ako ay sa sarili ko lang. Kung sino ang gusto kong tulungan, tutulungan ko. Isa pa, simula nang mamatay si Huang, hindi na ako pag-aari ng kahit sinong organisasyon. Myth, babaeng masamang amoy, sa tingin ko nagkakagusto ka na sa kanya, tama? Dahil binugbog ka niya minsan, nagkagusto ka na sa kanya? Gigilitan ko ang masamang bibig mo. Huwag kang magsalita ng masasamang salita. Kayong dalawang walang kwenta, bakit hindi pa kayo lumapit at patayin ang mag-asawang ito? Isang grupo ng mga walang kwenta. Hindi ako naniniwalang hindi ko kayo kayang gamutin. Puppet technique. Tatay? Hahaha. Sa harap ng tatay mo, tingnan natin kung makakaya mo pa ring magyabang. Lolo Xiang, patayin mo sila. Matagal na siyang pinatay mo, 3 taon na ang nakakaraan. Siya ay isa lamang manika na kamukha ng aking ama. Bahagharing tumagos sa buwan. Hindi ko inasahan na medyo malakas ka. Ngunit, walang problema. May koneksyon pa ako sa Diyos ng digmaan. Ako, kayang-kaya kong ipatawag ang Diyos ng digmaan para tumulong sa akin. 4 na dakilang Diyos ng digmaan. Nakikita mo ba? Napakaaga. Bigla na lang dumating, haha. Ang 4 na dakilang Diyos ng digmaan ay dumating na. Nasa panganib si Siang Xiaolong. Maligayang pagdating sa 4 na dakilang Diyos ng digmaan. Pakiusap, tulungan ninyo akong talunin si Siang Xiaolong. Pagkatapos nito, kahit anong gusto ninyo, maibibigay ko. Bumabati kami, mahal na Diyos na Hari. Pagpupugay, Panginoong Diyos. Huli ang inyong lingkod sa pagtatanggol, patawarin niyo ako. Ano? Ang 4 na dakilang mandirigma ay lumuhod kay Siang Xiaolong.
Ikaw ba talaga ang Panginoong Diyos? Hindi maaari, hindi maaari. Nabaliw na ako, nabaliw na ako, nabaliw na ako. Si Xiang Xiaolong pala ang Panginoong Diyos. Kaya naman pala, pagpupugay, Panginoong Diyos. Tumayo na kayo. Panginoong Diyos, kahabagan. Pakawalan mo na ang aking tiyo, maaari ba? Itong suntok ay para sa aking ama. Itong suntok ay para sa aking ina. Itong suntok ay para kay Xiao Yu. Itong suntok ay para sa akin. Itong suntok ay para kay Lao Si. Ikaw na taong puno ng kasamaan ay tiyak na mapupunta sa impyerno. Kuya, Aray. Xiao Yu, ipakilala ko sa iyo. Ito si Dr. Sima. Nahanap ko na ang kidney donor mo at maaayos na agad ang operasyon. Doktor, kailangan naming gawan ng paraan ang sakit ng bata. Sige. Sumunod kayo sa akin? Ito ang medicinal soup na natutunan ko kay doktor. Tikman mo. Napakahirap ng pinagdaanan mo nitong nakaraan. Waner, salamat sa hirap mo. Hindi mahirap. Hindi mahirap basta nasa tabi mo ako. Alam na ni Xiao Yu ang totoo. Hayaan lang nating kumalma muna siya at aayusin na ni Dr. Sima ang kidney transplant niya. Si Murong Shu? Haay, dati siyang nag-abuso sa droga. Kaya napakahina na ng katawan niya. Ngayon naman ay katatanggal lang ng isang kidney niya. Mukhang malaki ang posibilidad na hindi na siya makakabangon. Nararapat lang sa kanya yan. Si Tita Lin? Dinala niya ang bata sa malayo para maging payapa siyang mapalaki ang bata. Mabuti na rin. Waner, pagkatapos ng operasyon ni Xiao Yu, magpapakasal na tayo. Ikaw ang bahala. wow, Waner, ang ganda mo naman masyado. Hindi ba masyadong fitted itong damit? Fitted? Bakit naman? Magpapakasal ka na pero sobrang konserbatibo mo pa rin. Maganda yan, tingnan mo. Pabulong ko sa iyo. Gusto ni Kuya yung nagpapakita ng figure. Waner? Kuya. Oh kuya, maganda ba si ate? Sobrang swerte mo sa kanya. Maganda. Simula ngayon, tayo na ay isang pamilya. Kapag naglakas loob kang saktan si ate, ako ang unang babatok sa'yo. Xiao Yu, Hindi pa kayo kasal, pinagtatanggol mo na agad yung asawa mo.